Okay, bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, gusto ko munang tumayo ang lahat at tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na binigyan niyo po kami ng katalinuhan at lakas upang maintindihan po ang aming tatalakayin. Sana po gabayan niyo po kami para madami po kami matutunan. In Jesus' name, Amen. Okay, umupo. Magandang hapon, grade 4. Magandang hapon po, teacher. May liban ba sa klase? Wala po. Okay, mga bata, meron akong hinandang awitin at tayo ay tumayo at sayawin natin ang makulay ang buhay. Sa tawa sila. Go! Ulan ay masukat pala. Makulay ang buhay, sa sido ang gulay. Okay? Maupo ang lahat. Nag-enjoy ba kayo sa ating sinayaw? Opo. Okay. Handa na ba kayong makinig? Opo. Ngayon mga bata, meron akong mga iba't ibang larawan na ipapakita sa inyo at tukuyin nyo kung ano ang nasa larawan. Okay. Ano ang unang nasa larawan? Nice. Mahusay. Ang pangalawang nasa larawan? Itlog. Mahusay. Ang pangatlo? Mansanas. Mahusay. At ang pang-apat? Kamote. Mahusay, mga bata. Mga bata, ano na ulit yung pamagat ng ating sinayaw? Makulay ang buhay. Mahusay. Kumakain ba kayo ng masusustansyang pagkain? Opo. Wow! Magaling! Dahil kumakain kayo ng mga masusustansyang pagkain, pwede ba kayong magbigay sa akin ng halimbawa ng masusustansyang pagkain? Opo. Magbigay kayo ng isang masusustansyang pagkain. Very good! Mahusay! Ano pa? Karne. Mahusay! Magaling! Tama yung mga sagutan. At dahil dyan, magbigyan nyo ng mga palakpak ang inyong mga sarili. Okay mga bata, dahil natukoy at nakapagbigay kayo ng mga halimbawa ng masustansyang pagkain, ngayong hapon ating kilalanin at tukuyin kung saang pangkat sila nabibilang. Handa na ba kayong makinig mga bata? Opo. Okay mga bata, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang paghahanda ng masustansyang pagkain. Mahalagang malaman mo ang aralin na ito para makatulong sa paghahanda ng pagkain para sa pamilya. Ang pagbili ng masustansyang pagkain na ilahain para sa pamilya araw-araw ay isang gampanin na dapat matutunan. Paano nga ba ang paghahanda ng pagkain? Ang paghahanda ng pagkain ay isang kasanayan na dapat pag-aralan. Maraming salik ang dapat isaalang-alang tulad na bilang ng mga taong kakain, kalusugan o pangangailangan ng katawan, edad o gulang, budget para sa pagkain, oras sa paghahanda. Magiging matagumpay ang paghahanda kung naisa-isip ang mga sumusunod na salik. So, sa paghahanda ng pagkain may 5 salik. Ang unang salik dyan ay ang alamin ang mga uri ng sustansya na kailangan ng ating katawan. Gaya ng mga fats, carbohydrates, protein, and vitamins and minerals. Ito ay mga mahahalaga upang Mineral. maging
ito ay mahalaga upang maging malakas ang ating katawan. Kailangan ito ng ating katawan upang magbigay ng enerhiya sa ating katawan. Ang pangalawang salik ay may 3 pangkat ang pangalawang salik natin. At ang tinatawag na ito ay ang G-Foods. So, familiar ba kayo sa G-Foods? Okay, kung familiar kayo sa G-Foods, ang unang G-Foods ay ang Go Foods. Ito ang mga pagkain nagbibigay ng enerhiya sa katawan at ay katulad ng fats at carbohydrates. Ang example naman dito ay ito ang mga example, queso, cheese, pasta, kanin at ang mga tinapay. Ito yung mga nagbibigay ng enerhiya sa ating katawan upang maging malakas tayo. So, naintindihan nyo ba? Kung naintindihan nyo ay magbigay nga kayo ng isang halimbawa ng Go Foods. Queso. Mahusay. Ano pa? Tinapay. Mahusay. Meron pa ba? Kanin. Mahusay. At dahil dyan, bigyan nyo ng palakpak ang inyong mga sarili. So, ang pangalawa namang G-Foods ay ang Grow Foods. Ito naman yung pagkain mayaman sa protina at tumutulong ito sa paglaki at pag-unlad ng mga buto at kalamnan. Ang mga example naman dyan ay ito. Ito ang mga example, mga karne, mga isda, manok, itlog, cheese, at gatas. So, at dahil dito, pag kumakain kayo dito, ay magiging malakas ang inyong mga katawan at lalaki ang inyong mga buto. Naintindihan ba? Opo. Kung naintindihan ay magbigay ng isang halimbawa ng ng Grow Foods. Itlog. Mahusay, ano pa? Karne. Mahusay, meron pa ba? Talong. Mahusay. At dahil dyan, ay bigyan nyo ng palakpak ang inyong mga sarili. So, ang last part naman ng G-Foods ay ang Glow Foods. Ito naman yung pagkain pangtanggal ng sakit at infeksyon tulad ng prutas at gulay. Ito ay nagbibigay ng vitamins at minerals sa atin katawan. Ang halimbawa naman dyan ay ang halimbawa naman dyan ang prutas at ang gulay. Yun ang halimbawa, like mga talong, mga kamatis, kalabasa. Ito yung mga nagbibigay ng enerhiya sa ating katawan. So, naintindihan nyo ba mga bata? Opo. Kung naintindihan nyo ay magbigay kayo ng halimbawa ng isang Glow Foods. Like yung mga prutas, gulay, ano yung mga pwedeng halimbawa sa Glow Foods? Pwede. Mahusay. Ang palaya. Mahusay. Meron pa ba? Talong. Very good. Ano pa? Okay. At dahil dyan, bigyan nyo ng palakpak ang inyong mga sarili. So guys, kung nais ng pamilya na manatiling malakas at malusog ang kanilang katawan, kailangan nilang kumain ng mga masustansyang gulay at dapat maigi din na alamin kung paano ang paghahanda at pag-aayos ng mga pagkain para sa pamilya. So, naiintindihan nyo ba mga bata? Opo. So, dumako na tayo sa pangatlong salik ng pagkain ay ang putahe or menu pattern. Nakapunta na ba kayo sa isang restaurant na may binibigay sa inyong papel at doon nyo makikita kung ano yung mga pagkain na pwede nyong orderin? Yun ang tinatawag na menu pattern. Doon mo naman makikita ang mga pagkain na dapat ihahanda mo. Tapos, sa agahan, dapat ang unang isusulat ay ang prutas bago ang mga pagkain mayaman sa protina. Kasunod ng kanin at inumin. Dapat daw sa umagahan ay dapat ay palaging may prutas at mga kanin at inumin. Para magkaroon kayo ng enerhiya agad-agad, umaga pa lang. Kasi matagal yung oras na hihintayin nyo bago kayo kumain ulit ng tanghalian. So, sa tanghalian naman ay dapat parehas sila ng tanghalian at ang gabihan. Dapat may sabaw, kanin, prutas.
Kasi ito ay nagbibigay sa atin naman ng mga protina sa ating katawan. So, dapat yung paghahanda ng pagkain ay napapanahon din sa kung anong panahon. Kunwari, tag-ulan, dapat may sabaw para hindi lamigin, ganon. At kung tag-init naman, dapat pwede din naman sa mga tag-init, yung mga ihahanda sa katawan. So, ang pang-apat na salik ay ang pagsunod sa recipe. Dapat may recipe din kayo. Pag maghahanda kayo ng pagkain ay dapat may recipe. Katulad ng kunwari, pagluluto kayo ng adobo, dapat, di ba, may sibuyas, may luya, ganon. Para naman, mas madali kayong makapagluto kung ganon yung gagawin nyo. Dapat ihahanda nyo muna yung mga recipe nyo. Tapos, para makuha nyo din yung tamang timpla ng iluluto nyo. At, para maging successful din yung iluluto nyo or ihahanda nyo pagkain para sa inyong pamilya. Naintindihan ba? So, ang panglima naman at ang panghuli ay may kailangan 3 beses kayong maghanda ng pagkain. Maghanda ng pagkain. Ang unang paghahanda ay ang agahan. Dapat sa agahan, di ba, ito yung isang unang araw na dapat maghanda ka. Siyempre, kailangan andito yung mga nagbibigay sa atin ng enerhiya, yung mga Go Foods. Dapat palaging dun sa 3 beses ka dapat may Go Foods, Glow Foods, and Grow Foods. Dapat hindi yun mawawala sa paghahanda ng sustansyang pagkain. Ang agahan ay inihahanda mula 5 a.m. ng umaga hanggang 9 a.m. ng umaga. Tapos dapat alamin mo din kung anong sustansya ng katawan ang dapat na itig mo sa iyong katawan. Dapat alam mo din kung kailangan mo ba ng pampalakas ngayon, kailangan mo ba ng protina ngayon, kailangan mo ba ng vitamins ngayon. Dapat alamin mo din kung ano yung kailangan ng iyong katawan. Ang pangalawa naman ay tanghalian. So sa tanghalian naman, dapat palagi din na meron yung 3 yon, yung Go, Grow, and Glow. Dapat hindi yun mawawala kasi makukuha mo yung tamang sustansya ng kailangan ng katawan. Tapos ito ay hinahain din naman ng 11 a.m. hanggang 1 p.m. ng hapon. Bahagi ng tanghalian ang sabaw, kanin, ulam, na sagana sa protina, gulay at ang panghimagas. So, naintindihan ba mga bata? So, ang panghuli naman ay ang hapunan. Sa hapunan naman, inahahanda ito mula 5:30 ng hapon hanggang 10 p.m. ng gabi. Yung tanghalian at ang hapunan ay parehas lang ang inihahanda. Kasi hindi sila dapat na magkaiba. Parang ito. Wait lang, check ko sa inyo. Ito, kita nyo dito. So, makikita nyo dito yung menu pattern na ginawa ko. Like yan. Pag agahan, meron prutas, pangunahing pagkain na mayaman sa protina, kanin at inumin. Sa tatanghalian naman at hapunan ay dapat pareha sila. Dapat may sabaw, pangunahing pagkain mayaman sa protina, kanin at prutas. Dapat sa tanghalian at ang hapunan ay hindi mawawala ang sabaw. Kailangan natin ang sabaw. So, matatapos na natin ang ating tatalakayin. Ano yung mga natutunan nyo ngayon? Ngayong araw? Kumain ng mga prutas at gulay. Mahusay, ano pa? Ano pang mga natatandaan yung pinag-aralan natin ngayong araw? Apple. Based sa inyong mga nakikita, ano pa yung mga natutunan natin ngayong araw? Go Foods and Glow Foods. Mahusay, yung 3, yung Go, Grow, and Glow. Ano pa ang natutunan natin? Madami tayong diniscuss ngayong araw. Ano pang natutunan natin? Yung unang salik natin, yung unang salik. Kumain ng Protein. Tapos, mahusay. So,
Maaari bang banggitin kung ano yung tatlong pangkat ng pagkain? Yung G-foods. Ano yung mga G-foods? Ano yung tatlong salik ng pagkain? Yung tatlo. Yung G-foods, yung go, tapos yung isa, go, grow, and glow. Yun yung tatlong pangkat ng pagkain. Go, grow, and grow. Dapat yan yung lagi niyong tatandaan kasi dyan niyo makikita kung paano maghanda ng pagkain para sa pamilya. So, dahil dyan, alam ko at madami kayong natutunan. Ngayon na nalaman na natin kung paano ang tamang paghahanda ng masustansyang pagkain. Kailangan pangalagaan natin ang ating sarili. Dapat alamin ng mga kailangan ng ating katawan, ating katawan upang tayo hindi magkasakit. Bakit nga ba kailangan natin pangalagaan ang ating katawan? Para lumaki. Para hindi magkasakit. Ano pa? Para lumaki, para hindi magkasakit, Para lumakas. lumakas. Hindi maki. Very good. Ano pa? Wala na ba? Tama, lahat ng yung mga sinabi ay tama para para maiwasan yung sakit, para magkaroon ng lakas, lumaki. Lahat 'yan. Kailangan yan ng ating katawan kaya dapat ay kumain palagi ng gulay. So ano yung mangyayari sa ating katawan kung mali ang paghahanda ng pagkain? Magkakasakit. Very good. Ano ba? Bakit? Ano yung gagawin natin para makaiwas tayo sa sakit? Kumain ng gulay. Mahusay. Tama, mahusay. So bilang isang mag-aaral, paano natin pangangalagaan ang ating sarili? Bilang ikaw, bilang kayong mag-aaral, paano nyo maaalagaan ang inyong mga sarili? Kumain ng gulay. Tama, ano pa? Lumaki. Mag-exercise. Tama, ano pa? Kumain ng prutas. Kumain Tama. ng Salamat, ang gagaling nyo. Dahil dyan, alam kong madami kayong natututunan. Tama, mga bata, kailangan natin alamin kung paano ang paghahanda ng masustansyang pagkain upang ang ating katawan ay hindi magkasakit. And para alam natin kung ano ang pangangailangan ng ating katawan, kung kulang ba ito ng Go Foods, Grow Foods, or ng Glow Foods. At para maiwasan din natin ang mga sakit, gaya ng ngayon na madaming virus ang nagkalat, kaya kailangan natin ng pagkain masustansya. Maliwanag ba mga bata? Opo. So, dahil maliwanag sa inyo ang lahat, meron akong inandang paglalapat or activities sa atin. So, ang activities natin ngayon ay tukuyin kung ang mga sumusunod kung saan pangkat ng pagkain ito nabibilang. Ito ba ay kay bilang sa Go Foods, Grow Foods, o Glow Foods? Isulat ito sa isang malinis na papel. So, Wala. Hotel. Kaya ako papel. so bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan ito. Una ay ang tinapay. Saan nabibilang ang tinapay? Go Foods. Isulat sa malinis na papel, bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Ah. Paano ko? Yan. Ano yung isa? Broccoli, Hindi yung gulay, isa. pakwan, keso. Wala na. Go, grow, and glow. Wala na yung bakit ko. Wala na yung bakit ko. Doon na kay ate. Okay na ba?
Tala kayo hanggang 10. So, kung tapos nyo na, ay meron pa tayong isang activities. So, ito. Gumawa ng isang plano ng pagkain na idudulot sa agahan, tanghalian, hapunan. Sikaping may isang pagkain bawat sa buhat ng bawat pangkat. Parang yung menu pattern, gumawa kayo ng isang menu pattern or talahan ng pagkain. So, bibigyan ko kayo ng 3 minutes. So, tapos na ba mga bata? Opo. Kung tapos na, makipagpalitan sa inyong katabi ng papel. Okay. So, ang number 1 ay, tinapay, ay nabibilang siya sa Go Foods. Very good. Number 2, sino ang gustong sumagot sa number 2? Yung mais. Ang husay. Yung keso. Magtaas kayo ng kamay nyo kung gusto nyo sumagot. Yung keso, saan siya nabibilang? Yung broccoli. Pakwan. Karne. Low food. Low food. Patatas. Low food. Kanin. Low food. At ang panghuli ay ang manok. Low food. Tama. At dahil dyan, nasagutan nyo at madami kayong natutunan sa aking tinalakay ngayon, meron akong hinanda dito na takdang aralin. Itala ang mga pagkain iyong kinain sa almusal, tanghalian at hapunan. Ilista ang mga ito sa inyong assignment notebook. Maliwanag ba? Opo. So, maraming salamat dahil nakinig kayo ngayong araw. Bigyan nyo ng palakpak ang inyong mga sarili. At sana, madami pa kayong matutunan sa susunod natin na aralin. Paalam! Paalam na at maraming salamat po, Bob Alaysa.